Lilipat ko po ulit, lumilipat po. Opo. Next time, yan, okay. So Psalm 43, mga awit 43. And kaugnay pa rin po ito ng awitin attributed dun sa lipi ni Korah na pinaliwanag sa atin ni Pastor just last time. Ano po? Kung sino itong mga lipi na to ni Korah, although may mga ilang oras sa Bible. Pero ito po ay inyong mga ay inutusan ng Panginoon ng mga tagapaglingkod, ano po, at sila po ay narito sa isang exile o sila po ay dinalang bihag ng sa isang lugar, ano po. At ganito yung kanilang panaghoy sa Panginoon. So masabi natin na talagang may lubhang kalungkutan sa puso ng mga tao na ito. But then purihin ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay talagang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Napakaraming mga pangyayari sa paligid natin. Darating na ba ang Panginoon? Ito ba ay magtutuloy-tuloy na sa World War III? Ano po? Marami. Pagkaga ng mga bagay na ay isipin natin. Pero sabi nga kanina ni Ma'am Riza, tayo nakakatulog pa ng mahimbing ngayon. Paano po yung makikita natin mga wag na lang yung mga kapwa Pilipino natin, yung mga kapwa-tao natin na talagang nagbibideo lang, sa tingin nila malayo yung lugar nila, pero pagsabog, boom, kasama rin sila. Ano po, ang lalakas, sobra po. So, ang lahat ng mga bagay nito ay magdadala sa atin dun sa kalungkutan, ano po, but praise God. Ang ating Panginoon is someone na kahit anumang kalalagayan natin, we can always rebound with our God at mabago yung sitwasyon ng ating buhay. Maaring hindi, when we say mababago yung sitwasyon ng buhay, maaring hindi yung ating ng mga nangyayari sa paligid. Wala po pwedeng mag-pray. Wala na yung nakakulong na si Kibuloy. Hindi natin alam si yung nagpapatigil ng missile na isa pang leader, mga Pilipino mangangaral to. Walang biglang magpapatigil eh. Ano po? Alam naman natin yan, dito to yung kanilang mga sinasabing yan. Pero walang, ganun po, hindi agad-agad mababago yung sitwasyon natin. Ako ba, pag nag-pray ngayon, tayo, without discounting yung kapangyarihan ng prayer, but of course, we pray for the will of God. Ay paano kung kalooban ng Diyos nga na mangyari mga bagay nito dahil nasulat na ito? Ano po? So kahit mag-pray ako, hindi titigil, hindi mababago yung sitwasyon. Kaya ang maganda sa ating Panginoon, when we, yan, sa bansang Israel, yung shalom, ang konteksto po ng shalom ay pagbati ng mga partikular ng mga soldiers sa isa't isa, lalo na sa panahon na sila po ay nakukubkob ng kalaban. Yun yung konteksto ng shalom. Hindi lang isa basta peace be with you, may pagtanong ganyan. Hindi po ganun yun. Kundi ang ibig sabihin po nito, kapag ka nakukubkob sila, they are under siege, yung mga Israelites, yung mga soldiers, and walang dahil under siege, ibig sabihin napapaligiran sila, walang tulong na makakarating at walang makakalabas para makahingi ng tulong. So ganun po yun. So they greet one another, shalom. Ano po? So that makes the difference ng kapayapaan na meron ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, later on sa New Testament, sabi niya, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo ay iniiwan ko sa inyo hindi kagaya ng kapayapaan na binibigay na sa libutan. Kaya, purihin ng Panginoon. Sa awit 30:11, ano po? Sabi ng psalmist, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Yan. May song tayo na na-derive dito, di ba? Yung kalungkutan ko, yung pinawi. Yan. Kagalakan ng ipinalit. So, yun po ang Panginoon eh. It doesn't mean mawawala bigla yung problema. If we are worrying about the wars and rumors of wars, hindi agad mawawala. Yan, pag nag-pray tayo. But when we accept yung peace ng God, well, kahit anong mangyari, meron tayong kapayapaan,
meron tayong kagalakan, no po? Kaya purihin ang Panginoon. Kaligayahan ang ipapalit ng Panginoon sa ating pagluluksa. Kaya nga po sa umagang ito, tingnan natin, napakaikling awitin ito, at paano natin makikita? Ano ba yung mga sanhi ng malabis na kalungkutan o depression? Yan. Sabi doon sa verse 1, hatulan mo ako yung walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Una, nalulungkot tayo and sometimes nagiging dahilan ng depression sa atin yung pag hindi natin na-check kaya wag po nating entertain yung fear, yung loneliness, ano po. Marami sanhi ng depression ano po, yung kaya ako mahilig ako sa mga nostalgic na music. Kaya lang iba epekto sa akin kaya pinuputol ko din agad yung mga gusto kong makinig yung mga kanta ng unang panahon. Pero iba ang dating, pinuputol ko agad yon. Hindi ko na pag nalulungkot na ako kasi habang naikinig meron tayong mga naaalala ano po. Kaya purihin ang Panginoon. Ito rin po, isa sa mga sanhi ayon sa ating konteksto ay yung false accusations, di ba? Hindi masarap yung akusahan ka. Naku, lalo pa to the point na legal matters yun. Naku, sa ayaw na ayaw ko po ay yung may jail ministry tayo pero ayaw ko na mag-stay doon sa kulungan. Ano po? So, at kahit hindi pa ito legal na bagay, hindi po kailanman magiging masarap yung tayo mapagbintangan. Di po ba? Hindi po masarap yon. Ayaw natin na tayo mapagbibintangan. Ayaw nga natin na tayo mapapaghinalaan, di lalo pa yung mapagbintangan po tayo. Kaya sabi nung psalmist, hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. So, yun po, no? Those are false accusations. And kaya nga false, mali, hindi totoo. Pero yan, pagka hindi tayo nanindigan sa salita ng Panginoon, pag inisip natin ng inisip, ba't malagi akong iminamarites ng mga to? Wala sanang Sister Marites dito, huwag na nga nating bagitin niya. Ba't malagi akong ikinupento ng mga tao na to? Ba't malagi akong hinuhusgahan ng mga tao nito? Po, so, praise God. Ikalawa, nagkakaroon tayo ng depression o malabis na kalungkutan kapag feeling natin, feeling lang na malayo ang Diyos sa atin. Feeling lang dahil yung emotions they have to be validated. Hindi naman laging tama ang emosyon. Po, hindi ko masayang emotion ay tama na. O mga positive na emotions ay tama na. Let's say for example, love is an emotion pero hindi laging tama ang love. Bakit po? Love. Sabi ng Panginoon, wala kang iibigin kundi siya. Di po ba? O, kung ako'y may asawa na, tapos maglalab pa ako ng iba, mali yun. So, minsan po, pag hindi natin na-check yung ating emotions, and we have that feeling na malayo ang Diyos sa atin, di ba? Parang, ano ba yan? Iniwan na ako ng lahat? Pati ba naman ikaw, God? Kaya sabi sa verse 2 nung psalmist, Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Di ba? Sino pong hindi malulungkot niyan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Amen? Kaya, yan po, isa rin yan, yung bunga ng malabis na kalungkutan. Po, yung tayo ay wrongly accused. At ikalawa, yung feeling na God has alienated us, na iniwan tayo ng Diyos. Si Gary Valenciano nga, ang tanong lang niya, natutulog ba ang Diyos? Alam natin na hindi. At alam din natin na hindi tayo iniiwan. But the feeling, sometimes, yung feeling na parang iniwan na tayo ng Diyos, naku po, we must check it outright dahil hindi po
magiging maganda ang bunga nun sa atin. Ano po? And then, ngayon din po, ayon sa verse 3, ang totoo at ang liwanag, buhay sa iyo ay pakamtan, upang sa Zion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, sa templo mong tirahan. Yan. Nalulungkot din po tayo kapag tayo nahihiwalay physically. Diba? Dinala nga kasi sila sa pagkabihag eh. Imagine these people in particular are servants of God doon sa kanyang templo. Tapos napahiwalay, ang hirap po noon. May tinatawag na separation anxiety. Naramdaman ko po to nung ako ay I hate goodbyes ano po. medyo nung ako po ay nagtrabaho, huli kong naaalala, 8 years po ako nagtrabaho doon sa isang school sa loob ng UP, Los Baños. Alam niyo po, may isang buwan ng gano'n, pero pumupunta pa rin ako sa school. Kahit ako ay, dahil pag hindi ako nakapunta, feeling ko, nakakalungkot. Ano po, nakakalungkot talaga. 8 years lang ako nagsilbi doon. Ano po, how much more itong mga lipi ni Cora, na buong buhay nila is committed to serve God in His temple. Ano po? Tapos biglang mapapahiwalay. Yun, mabigat po yan. Kahit nga po yung mga churches na pinaglilingkuran natin, kundi lang talaga sa kalooban ng Panginoon. Siguro yung ibang mga paso, kaya maraming pinaglilingkuran na churches at halos hatiin ng kanilang mga katawan para dito dahil yung separation mahirap Pero na-appreciate ko sa Panginoon yung natutunan ko agad na gano'n. Mahirap man, kailangan pong gawin. You need to be separated to, biluin niyo po, ang daming mga churches na sa awa at habag ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin, pero ayoko pong hindi mapuputol yung, hindi man maputol yung ugnayan, pero physically, after na matrain yung mga pastors, ay sila na po ang bahala doon sa mga churches na yon. Kwento-kwentuhan na lang at kumustahan na lang. So yun po, yung feeling na ikaw ay napahiwalay. Alam to ng mga kapatid natin na nandiyan sa iba't ibang bansa. Ano po? Lalo ngayon sa panahong ito, how we wish na, Lord, iuwi nyo na kami. Lord, how we wish na, ganun po. Ano po? Kahit pa sabihin ng iba ay sanay na ng napahiwalay at pabalik-balik na sa ibang bansa, naniniwala po ako that there are certain periods of time na nakakaranas pa rin tayo ng kalungkutan. So yun, ano po, ayon sa ating konteksto, malabis na kalungkutan ang dinaranas ng mga ng psalmist na to at ng lipi nila dahil sila po ay wrongly accused, pinagbibintangan at gayon din sila po ay feeling nila malayo ang Panginoon sa kanila. That's the worst feeling siguro na po pwedeng maramdaman ng isang tao. And then isa pa po ay yung separation, yung pagkahiwalay. No po? Now, ano po ang dapat na ginagawa natin? When we are down, when we are feeling natin may depression tayo, alam niyo po, napakalaking issues niya, kaya hindi po dapat natin minamaliit ang mga bagay niya. We need to rebound agad. And sa amin pong paggagala nung pag-iikot sa Calabarzon ng pandemic, naku, ang dami po ng mga kahit pastor. Yung isa naming manggagawa sa OPARA, Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs, nung pumunta po siya doon sa bahay ng isang pastor doon ng isang kapatid doon sa isang tahanan, sinira niya, pinalakas ang loob during the pandemic. Nakakagala po kami noon kasi mga worker may tawag doon nung mga panahon na yon. Kung anong tawag doon sa mga may karapatang lumabas.
So, yun. After ng sharing, at during the sharing, iyak ng iyak yung tatay. Kahit nung mag-praise na sila, at nung may masmasan, tinanong siya ng pastor, bakit po kayo iyak ng iyak? Tumayo po yung tatay, at sina pastor, sumama ka sa akin, at binuksan yung isa sa mga kwarto nila, at doon sa kwarto, sa may kisame, nakabitin yung lubid. Sabi niya, pastor, kung hindi kayo dumating, ako po ang nung kumatok po kayo, aakit na ako dito sa lamesa at ako po nakabitin dyan. So, hindi po makaang bagay. Kaya when we counsel, let's try to listen empathically sa mga tao na nagsishare sa atin. Maaring yung iba, sa ating paningin ay mababaw lang at wag nating sasabihin kailanman, okay lang yan. No, it's not okay. When they begin to speak and share na hindi maganda, let's listen to them. No? So, ano po ang dapat natin gawin kung malabis yung kalungkutan? Sa verse 3, sabi po ng ating ng psalmist, ano po ang sabi ng psalmist? Yung katotohanan at liwanag ang hahanapin niya. Panghawakan natin yung truth. Dahil ang ating nararamdaman, yes, it is a fact, but it is not the truth. Yan, uulitin ko ulit sa mga hindi pa nakarinig ng mensahe niyon. Iba yung facts, iba yung truth. The Word of God, yun lang ang truth. Amen? It is a fact na mahirap ang buhay, but the truth is, God will supply all our needs. Tama po ba? It is a fact na malulungkot tayo, pero the truth is, meron tayong joy na binibigay sa atin ng Panginoon amidst tribulations. Kaya sabi niya sa John 16:33, cheer up. Why? For I have conquered the world. So, iba po yung facts. We do not deny facts. Yun yung masarap sa ating pananampalataya na yung positive thinking, hindi biblical po yun Po, sorry to say sa mga gumagamit na ganon. May mas maganda pa po ron. It's okay. Yung positive thinking, wag kang negative. Pero may mas tama at mas biblical pa sa positive thinking. Kasi yung positive thinking, ang tendency, you deny what's happening. Diba? Itutuon mo from the negative to positive. Pero the faith, naandyan yung problema, naandyan yung pangit na pangyayari. Hindi mo maaalis yan, lalo't kung ang pangit nasa harap. Joke lang po, So, but when we uphold the truth and when we cling to the truth, yun, ang katotohanan po ay salita ng Diyos. Amen? Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, hindi mo pwedeng sabihin, masaya ako. Okay na ako. Pag alis ng mga tao na nag-aaliw sa'yo, malungkot ka na ulit. Kasi hindi totoo. Yun yung positive thinking lang yan yung truth, walang babanggang negatibong bagay doon. Hindi yung kayang banggain. Ano po? Hindi yung kayang banggain ng ang katotohanan. So, nagkukulang ako ngayon, mahirap ang buhay, pero sabi ng salita ng Diyos, ako'y lumaki at ngayon tumanda na. Ako'y naging bata at ngayon tumanda, ngunit wala akong nakitang lingkod ng Diyos na pinabayaan niya at na malimos. Di ba? So, I can do all things through Christ who strengthens me. Those are the truths na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, wrongly accused. So, mali pala, anong panabla doon? Sa mali, yung katotohanan. So, sabi pa ng psalmist, nasa kadiliman pero yung liwanag ng Panginoon. With the light of God, everything ay makikita at ang katotohanan ang lalabas. Kaya sabi niya doon sa verse 3, ang totoo at ang liwanag, buhay sa iyo ay pakamtan. Yan. Kaya, pag po tayo ay nakakaranas ng malabis na kalungkutan,
Don't wait for something o nababago yung ating sitwasyon. Let's cling with the truth and the light ng ating Panginoon. Well, sabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Di ba? At tayo rin, ang ilaw ng sanlibutan. Kaya, purihin po ang Panginoon. Pagka nalulungkot po tayo, dwell on God's words. Ang sabi ng God's word, ang sabi sa Philippians 4:8. Ano po sabi sa Philippians 4:8? Whatever is true. Ano po? Whatever is of good report. Doon daw dapat po magdudwell ang ating mga isipan. Hindi po doon sa mga bagay na hindi totoo. Yan ha? Filipos 4:8. Bilang pagtatapos sa mga kapatid, pero hindi pa po ako tapos. Lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na, ano daw po, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. This is where we draw the line between facts and truth. Totoo din yung facts. Facts yan eh. We cannot deny that. O, pag pogi ka talaga. Pag hindi ka pogi, yan, sasabihin ng iba, hindi ka ba? Pero lagi nating naririnig, walang nilikha ang Panginoon na hindi maganda. Yun ang katotohanan. Diba? Sabi, at nakita ng Diyos na maganda ang kanyang nilikha. At natapos ang unang araw. At natapos ang ikalawang araw. So yun po, pangahawakan natin. Parang kinanta kanina, di ba? So, ganyan din po, sa panahon na malabis ang kalungkutan, sambahin ang Diyos. Ano sabi sa verse 4? Ano po sabi sa verse 4 ng ating teksto? Ano po? Awit 43:4. Ayan. Sabi po, sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. O, kita niyo po, when you don't feel worshiping God, worship. O, lalo tayong sumamba sa Panginoon. Sa salo ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako at sa Diyos na aking Diyos. Ito niyo po yung when we worship God, nakita natin yung closeness ng God with us. Sa Diyos na aking Diyos. We own our God. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid, na napakarami po. Kita niyo po si Pablo, si Silas, di ba? Ikinulong na, sumamba pa. At ang sabi doon sa mga gawa, at sa middle ng night. Ano ba yung middle ng night? Ako, sa Sunday, topic to ng PMA. Yung middle of the night is said to be the darkest part ng gabi. Now, ang tanong, sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, anong ginagawa natin? Si Silas at si Paul, they opted to worship God. Hindi po natin alam kung maganda ang tingin ni ni Pablo at ni Silas. Hindi po pinag-uusapan yun, Sister Laika. But they worship God. At ano po nangyari? Natanggal ang tanikala, kamay at pa, matindi pa sa bomba ng pinapasabog. Wala pong bomba na kahit panuklear makapagpatanggal ng pakaw sa kamay at sa paa. Kasi nakaposas po sila. Wala makakatanggal noon. Pero imagine, yung worship, and the presence of God was there because when we worship, sabi ng Bible, I dwell in the praises of my people. Nananahan ang Diyos sa pagpupuri
ng kanyang bayan. Amen? Nalulungkot po ba kayo? Umawit kayo! Oh, merong matatawa at merong matutuwa dahil sintonado. Oh, at least may natawa at may natuwa. Oh, pati kayo mahingiti na rin later on. Mga kapatid, kita niyo po, sa saliw ng aking alpa, ang aking Diyos. It shows yung close relationship. Samantalang kani-kanina lang, anong problema ng psalmist? Feeling niya malayo siya sa Diyos. Po, pero feeling lang yun. Sabi sa Aklat ng Mga Gawa, hindi naman lumalayo sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayong huwag nating hayaan na yung kalungkutan would engulf us at dalhin tayo nito sa mga maling pagpapasya, sa mga maling kaisipan. Ano po? Check it out, mga kapatid. Ako po, kahit ako, nung isang araw talaga, iniisip ko na naman, ito na ba talaga? World War III na to? Pero I dwell on the Word of God, dapat nga magalak tayo, hindi dahil may namamatay o may nasisira, nawawasak, kundi ang lahat ng ito'y nasusulat na ibig sabihin nito, malapit na tayong umuwi sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya, nasa Diyos. When we trust our God, nasa Diyos, nasa kami niya lahat ng bagay. Katlo po, sa panahon ng malabis na kalungkutan, sa Diyos ay umasa. Yan. Sa Diyos ay umasa. Ang sabi sa verse 5, ano po? Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Ngayon, nagtataka na yung psalmist. Ba't ako nababahala? Ba't ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Di ba? Iba na yung tono niya po eh. Kanina lang, down na down siya doon sa mga verses 1 and 2, 3, ganyan. And then, when he realized the truth, and the light of God enlightens his mind, na-realize niya, ba't nga ba ako malulungkot? Bakit ako mahapis? Di po ba? You ask yourselves. Let us ask ourselves, may Diyos ka pala na makapangyarihan, ba't ka nakakapis? May Diyos ka na nagmamahal sa'yo, ba't ka nalulungkot? Sabi ng Panginoong Yesus, yung mga walang ibon, umaya, na nalalaglag o namamatay na hindi alam ng Diyos. Just come to think of that truth. Pag sinesermon ko po ito, do you care? Siguro yung mga ibon, okay pa nga eh. Pero may isa pang example din ng Panginoon. Yung buhok na nalalaglag. Maliban na lang kung manipis na po ang buhok nyo, ilan na yan. Talagang bibilangin nyo yan. Pero may mga babae ba dito, in particular, kasi girls eh, malimit may mga falling hairs eh. Binibilin nyo ba yung mga nasa yung higla ng mga buhok? Hindi. Diba? Pero ang Diyos, bilang niya kung ilan po ang nawawala ng mga buhok sa atin. Hindi nang tanong doon, ba't ka nababalisa? Kaya, when he came to his senses, for the sake ng pag-aaral natin, or maybe, is telling himself, if I'm going to paraphrase, ba't nga naman ako nababahala? Ba't nga naman ako nahahapis? Meron Diyos ako na maaasahan at sa Kanya ako mananalig. Wow! Sa panahon ng malabis ang kalungkutan natin, sa Diyos umasa. Siya po ang ating hope, siya ang ating masasandigan. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. And then, yung last part ng verse 5, makikita natin yung result. Po, muli akong magpupuri. Bakit muli? Kasi nga, natinag siya eh. Okay lang naman po yung mga kapatid. It's okay. Honest lang itong psalmist, itong gumawa ng awitin na to. Inaamin niya na, sandali ako nahapis, sandali akong na-out of focus. Pero sabi niya, muli
akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Diba? Minsan tumigil na tayo kasi feeling natin iniiwan tayo ng Diyos. Minsan overwhelmed tayo ng mga pangyayari sa buhay, hindi na tayo makapagpuri sa Panginoon, hindi tayo makasamba. Pero sabi niya, muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Your God is your God and your Savior. Not only the Savior of our soul, kundi siya rin ang tagapagligtas sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya ano pong bunga nito? Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. From depression to exaltation. Mula sa matinding kalungkutan patungo sa pagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ano nga yung nilagay kong title? Mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Amen? So, ano pong dapat natin gawin? How are we, what are we, what are we going to do para po mailapat o yung application ng mga natutunan natin? Una, mas masarap pong sabihin sa English, kaya in English ko na itong application. When wrongfully accused, wait. Wala kasi akong maisip na pare-pareho sa Pilipino, sa Tagalog na pare-pareho ang simula ng letter. May naisip po ako, 3 W. When wrongfully accused, wait. Wait. Sabi sa Psalm 7, po, sa awit 7, makikita nyo po na naghihintay si David. He was accused na gusto niya maging hari, nang hindi pa panahon. He was accused of so many things. But sabi ni si David, pipigilan ko ang aking mga labi. Ano po? Sometimes, pagka gusto nating ma-vindicate, dahil may mga nag-aakusa sa atin, ayaw natin tumigil ng pagpapaliwanag sa mga tao. But the sad thing is, pag ang mga tao ayaw maniwala sa atin, kahit anong paliwanag natin, hindi tayo paniniwala. At pagka hahabulin mo ang lahat ng tao, sabi ng mga Pilipino, may pakpak, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Naku po, sige, paniwalagan mo lahat. Hindi ako yun, hindi ako gawa nun. Paniwalagan mong lahat, ubos na ang lakas natin. Tapos hindi naman ibig sabihin na kapag paliwanag tayo, maniniwala ni sila sa atin. Yung iba, tatango-tango lang yan. Yung iba sabi, oo, pero pag talikod mo, maninindigan sila sa paniwalang ikaw ang may mali. So what are we going to do? We need to wait. Wait for our God that would vindicate us. Sabi ko nga po doon sa isang pastor, nag-post siya. Kasi pinaalis siya doon sa church niya. May mga issues. Ang matindi nun, mga kapatid pa niya yun. Mga nagpaalis sa kanya, mga pastor na magkakapatid, tapos pinaalis siya. Po. Sabi ko, well, that's yung, dahil sabi niya, grabe ka Lord, mahigit ng 1 taon, di mo ako pinabayaan kahit walang church. Imagine, ang ganda-ganda po ng church na itinayo, hindi naman yung mother church nila ang naging dahilan para matayo yun, kung meron mang ambag, konti lang. Tapos dahil nakapangalan sa church, yan ang mahirap sa mga mother church eh. Well, okay lang po yan, huwag ko sinabing umalis kayo eh. Pero dapat mother nga, ang mother na nagbibigay eh, hindi yung anak. Po, kung magbigay ang anak, wow, thank you lang. So, purihin po ang Panginoon, pagka naman naging responsable na, hindi na dapat maghintay na humingi ang mga magulang. Dapat yung mga anak ay nagkukusa na. Po, yung mga anak ay nagkukusa na. Pero, ano niyo po nangyari doon? Ang ganda-ganda ng building, ang laki-laki ng building, nasira lang. Pinabayaan lang masira. Sa halip na mapagamit doon sa kanilang kapatid na kapwa nilang pastor, nasira pa. So nag-post siya at sabi ko na lang, that's vindication. Vindication, validation, victory. Ganun po tayo. Pagka wrongfully accused tayo, hayaan natin ang Panginoon ang magpapaliwanag.
Hindi nila makikinig lagi ang Panginoon ng tinig ng Diyos. Pero yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, that would serve as vindication. What do you mean by vindication? Ipagsasanggalan tayo ng patutunayan ng Diyos na tama tayo. So just wait. Hindi po kailangan wag mo kang mag-ubos ng oras, resources, panahon, magpaliwanag ng magpaliwanag. God will vindicate you. Next, when feeling alienated by God, o yung feeling mo, iniwanan ka ng Diyos, wrestle with God. Naalala niyo yung angel at si Jacob? Sabi ni Jacob, i-bless mo ako. Sabi ng angel, which sometimes yung iba sabi, it is the Lord Himself. Ano po? Pero whichever, whoever, sabi nung, bitiwan mo ko, sabi nung angel, sabi ni Jacob, no. Kaya nga, wrestler, ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob, bukod sa deceiver, wrestler eh. Sabi niya, no, you have to bless me. Nakipag-wrestling siya sa Diyos. Huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Kahit feeling mo, iniiwan ka ng Diyos, huwag kang maniniwala to. Kapit tayo sa Panginoon. Wrestle with God. So we wait, we wrestle with God, and when longing for home, or for some people, ano po, when longing for home, or for some people, mga kapatid dyan sa Israel, mga kapatid dyan sa US, mga kapatid dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, you're longing now for the Philippines kasi worship. Amen? Pag feeling mo, may mga namimiss po tayo ng mga lugar, namimiss mo yung mga kapatiran, namimiss yung mga church dito sa Pilipinas o kung saan lugar man, worship God. When we worship God, we will find Him and we will find peace sa atin. Kaya, purihin po ang Panginoon. Amen? At sabi nung verse sa introduction ko po kanina sa awit 30:11, inawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Okay lang? Whatever this life may bring before us or throw to us, malulungkot tayo, but purihin ang Panginoon. God will always be there for us. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita. And kaya mo po mong patuloy na magministeryo. Hindi lamang po sa amin ang mga naririto, but even for those people outside this room, may share namin sa kanila ang katotohanan ito. Na hindi kami kailangan mag-dwell doon sa malabis na kalungkutan. For you are offering ng kapayapaan, ng justice, at ng mga bagay na kailangan namin. That we may find you. For this is your promise that those who will seek you shall find you. Maraming salamat po, Ama. Bless every one of us in Jesus' name. Amen. Back to you po.